Kwentong Atleta, Part 3. Subscribe! Sana all! Kung bago ka pa lang sa channel ko ay panoorin mo muna yung Part 1 at Part 2 bago mo panoorin tong Part 3. Sige na, puntahan mo muna yung Part 1 at Part 2. Salamat! At yun na nga, natalo ako sa district nung second year high school ako at natalo naman ako sa panglungsod nung third year high school ako. Hay, saklap! At nung tumutong na ako sa 4th year high school, napaisip ako na ito na yung last chance ko para makapasok sa palarong pambansa. Huling taon ko na to, dati kasi wala pang K-12 so last chance na naming mga athlete ang taong 4th year para makalaro sa palarong pambansa. At dahil nga last chance ko na, ginawa ko lahat ng makakaya ko para maging malakas. Gumigising ako ng madaling araw para mag-jogging kahit may pasok pa kami sa school. Kaya buong year ko sa 4th year high school ay natutulog ako sa first subject namin sa umaga. Minsan nga sinisigawan pa ako ng teacher namin eh. Mr. Jen, natutulog ka na naman sa klase ko ha? Sorry sir. Sagutin mo yung nasa blackboard. Sinusubukan ko naman pigilan yung antok ko eh, pero guys, talagang antukin akong tao guys. Hashtag wag tularan. Nagtitraining din ako kahit recess at lunchtime namin. Tapos nagtitraining ako ng hapon hanggang abutin na kami ng gabi kasama yung mga tropa ko. Ganyan ko kagusto manalo at makalaro sa palarong pambansa. Uuwing sobrang sakit ang katawan, puro sugat at kalyo ang kamay, puro pasa ang katawan dahil sa sparring. Pero tiniis ko ang lahat dahil nga gusto kong makalaro sa nationals. At nung dumating na nga ang laban ko sa district ay talagang hindi ko na pinalagpas pa. Lumaban ako at naipanalo ko yung laban. Naks! After ko manalo sa district ay tuloy pa rin ang training hanggang dumating naman ang laban sa palarong panglungsod. May dalawang school ang kailangang talunin para makapasok sa regional. So ibig sabihin may dalawa akong kakalabanin. Yung una kong laban ay naipanalo ko naman. Tapos yung pangalawang laban ko ay nawawala yung kalaban ko. Hindi ko alam kung bakit pero sinasabi nila na umatras daw yung kalaban ko. Nagantay kami ng ilang minuto habang tinatawag yung pangalan niya. Pero walang nagpakita kaya automatic panalo ako at pasok na ako sa regional. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil nakapasok ako sa regional na hindi ko man lang nakakalaban yung pangalawa kong kalaban. Anyway, ang importante ay mahalaga, nakapasok ako sa regional. Habang pinaghahandaan ko ang laban namin sa regional, may katangahan akong ginawa. Nasabi ko sa isang video ko na naglalaro kami ng parkour kasama yung mga tropa ko. Yung tatambling-tambling mga ganon. At isang araw nga, nag-jogging kami sa umaga, tapos nagpra-practice kami ng mga tricks tulad ng back tumbling ganon. At may isa akong pinapractice na tricks, ang tawag doon ay aerial. Pagka-aerial ko, bumagsak yung paa ko sa may pabukol na lupa at na-sprain yung paa ko. Anyari sa'yo men? Na-spray nata ako men, aray. Ang sakit.